Hello guys! Luto po tayo ng pinakbet. Pinakbet na purong gulay, wala siyang sahog na kahit anong karne guys. Tatagat tayo ng bawang. Ito na po yung kanyang sahog. Ayan, bawang. Tapos, meron po tayo guys, bagoong. Hindi po tayo maglalagay ng karne. Ayan, sibuyas. At ang ating kamatis guys. Yung kamatis po ay nagbibigay ng lasa sa ating ginisa. Ganito po ako magluto ng pakbet guys. Hindi po ako naglalagay ng kahit na anong karne. Choice ko po yun, pero syempre iba yung gusto niya. Tapos maglalagay tayo ng bagoong. Konti lang din guys, kasi maalat na yung bagoong. Then ating paminta. Prepare ko po guys na lutuin mabuti yung kamatis kapag nagigisa ako. Para lumabas yung kanyang katas, yung lasa niya. Ayan. Naglalagay po ako guys ng kaunting bitchin. Ayan. Ayan, habang dinudurog natin yung kamatis guys, kumakatas po yan. At yung katas niya, yung sinasabi nila na maumami. Kaya kahit walang sahog yung inyong ginisang gulay, nagkakaroon po siya ng lasa na masarap. At healthy pa siya guys, dahil purong gulay siya. So ayan guys, nadurog na siya, no? So una natin ilalagay guys ang ating pangko. At ang ating lahat ng gulay guys ay pinagsama-sama ko na, hinalo-halo ko na. Ayan. Ayan na siya. Tapos lagay lang po tayo ng kaunting magic sarap. Ayan. Ayan lang natin siya guys na nakuburan. Lagay po tayo guys ng kaunting water. Konti lang kasi yung kakatas po yung gulay. Yun na po yung magiging sabaw niya. So, hayaan lang po natin siya kumulo guys.
Hindi po natin siya kailangan haluin ng haluin guys, kasi habang kumukulo siya na naluluto po yung ating gulay at buong buo. Pagka po kasi hinalo natin ng hinalo, papait yung ating ampalaya. So hayaan lang natin muna siya hanggang sa maging makuluan siya lahat. Hindi ko alam guys kung bakit subok ko na po yung ampalaya kapag hinahalo siya ng hinahalo, pumapait lalo. Yung iba po kinakatas nila, pero ako hindi po, kasi pag tinatas mo yan, yung sustansya niya tatapon, mapupunta doon sa kanyang katas, tapos itatapon. So wala na siyang sustansya. So kaya ganun po ako magluto kahit sa ampalaya kong karne. Hindi ko po siya pinipiga guys. Hinuhugasan ko muna tapos saka ko igigisa. Never po ako nagkakatas ng ampalaya. Kasi ang importante po doon yung kanyang katas, yung nagbibigay ng sustansya. So pag inalis natin yun guys, wala na siyang sustansya, tinapon na natin. Ano lang natin sa ilalim yung nasa ibabaw para maluto sila. Tapos takpan natin ulit siya guys. Sa pakbit mo pala guys, naglalagay ako ng kaunting asukal. Ayan. Kaunting sugar guys. Para manamis-namis siya. Hindi ko alam, pero masarap po pag nilagyan ng kaunting sugar yung pinakbit. Pero sa akin lang po yun guys ha. Kung hindi nyo preferred maglagay ng sugar, ay huwag nyo pong gagawin. Pero promise guys, masarap siya. So ayan, malapit na siya maluto. Hindi po natin siya yung overcook. So, ayan na siya guys. Haluin ulit natin para yung nasa ibabaw ay napunta sa ilalim at yung nasa ilalim ay napunta sa ibabaw para pantay po yung kanilang pagkakaluto. So, ayan na siya guys. Malapit na siya maluto. Almost done na po siya. At syempre, titikman natin yung kanyang timpla. Sarap. Yummy guys. Ang ating pinakbet without pork. Purong-purong gulay siya guys. Ayan. Gulay na gulay talaga. Wala siyang halong karne. Bagoong. Very healthy. So, konting-konti na lang guys. Luto na ang ating pinakbet without pork. Try nyo po ito guys. Makakatipid kayo. Kasi hindi na kayo kailangan bumili ng karne.
siya da. Ayan, luto na po siya guys. Charan! So, it's done. Bye-bye!